So magandang umaga sa inyong lahat. So thank you sa pag-click dito sa ating video na to mga idol. This video mga idol is sponsored by Discovery Optics. Okay. Thank you po sa Discovery Optics sa pagpadala sa ating ng bago nating laruan. So, mga hindi pa po nakakapanood, balikan nyo po yung ating previous nating video na in-upload mga idol. Yung unboxing natin ng unit natin. Kasi meron din tayo doon mga idol ng explanation kung paano yung gamitin, anong specs ng ating unit mga idol. Ngayon mga idol, isusubukan natin siya mga idol downrange using mga idol Torres dial. So sana po isuportahan nyo po itong video na to. Meron po tayong range ng mga target like 35 yards down to 135 yards mga idol. So para makita nyo mga increments or mga linagay nating targets dyan mga idol. So sana po isuportahan nyo po itong video mga idol. Thank you po sa inyong lahat. At pakihit naman po ng like sa baba mga idol. Thank you. And speaking of baba mga idol, meron din tayong ino-offer sa inyo mga idol na 5% discount sa Discovery Store mga idol sa Lazada. So, meron tayong link sa baba mga idol sa description box. So, kung gusto nyo bumili, mag-purchase ng scope mount, scope mga idol. So, meron po tayong binibigay na 5% off sa every item or every purchaser mga idol. Hindi ko po alam kung anong binigay nilang voucher dyan. Pero meron po yung voucher ng 5% off. So, paki-grab na po yung opportunity na yan at sana po matulungan kayo kahit papano makabawas tayo ng amount. Good quality. Yung binigay sa ating scope, budget meal pa rin to mga idol sa kanyang quality. 7,800 na item. Ganyan ang clarity. Ganyan ang specs. Ano pang hihingin mo mga idol? Naka first focal plane ka na. So dati mga idol, mahirap hanapin yung first FFP mga idol kasi mahal. Mahal talaga siya. Pero ngayon mga idol, worth 7,800 ata ito na unit. So, pero napakaganda, napakalinaw niya mga idol. Tapos hindi naman ganun siya kakapal once na naka-maximum yung zoom natin. Hindi kumakapal ng grabe yung kanyang reticle. At hindi din siya ganun kanipis mga idol para sa aking mata. Yung reticle niya mga idol kahit naka-minimum zoom tayo. So, ewan ko kung na-try ko dito malagay yung pinakamababang magnification niya mga idol. And susunod natin dito sa intro natin is yung putukan natin, yung pag-setup natin mga idol ng target. So sana po ay supportahan nyo tong video mga idol. Please give it a thumbs up mga idol. Thank you sa effort ng ating paggawa ng video. Maraming salamat po sa inyong pasok na natin yan mga idol. So ayun mga idol. Ilagay natin tong mga targets natin. Sa random distance na linagay ko kahapon ng mga kahoy. So tingnan natin mga idol to kung kaya natin patamaan lahat ng targets. Siguro mga hanggang 100 ata to mga idol na susubukan natin gamit sa Torres dial ng ating bagong scope. So thank you ulit sa Discovery Optics sa pagbigay sa atin ng scope at para masubukan natin mga idol. So dito muna yung isa sa 30 yards tapos hindi ko na alam kung asan yung iba. So maglalakad na lang ako dito. So siguro video ko na lang mga idol. Pagpabalik na tayo mga idol. Tapusin ko lang ito mga idol. Medyo malayo kasi. Sige mga idol. So ito nga mga idol. So tapos na tayo maglagay. So meron tayo linagay dun 134 yards. Makikita nyo yan mga idol sa scope cam. Meron tayo linagay dun nasa 120 yan ata. And 110. Kasi ito mga idol is 95. So meron din tayo bandang 90. At meron din tayo dito mga idol sa tapat natin yan. At dun. So 30 something. Hindi ko pa na-range yan mga idol. So in-range ko yan maya. At gagawin natin ngayon yung Torres dial accuracy niya. Kasi hindi tayo mga idol makapag pakita sa inyo ng kung paano siya tumakbo yung Torres niya. Pero based on my experience mga idol ng 2 days ko na pagkalikot ng ating scope mga idol is napaka accurate niya. Yung unit lang natin yung hindi accurate. So meron tayong wind mga idol galing sa likod papunta dito. So slight right to left mga idol. Pero salubong sa atin yung wind. So medyo may drift tayo ng konti mga idol. Subukan natin. Pero try natin na at least 3 shots each or 5 sa mga longer distance mga idol.
subukan natin yun kahit 5 shots yung malalayo. Pag hindi ka na sa 5 shots mga idol, hindi na natin bibirahin kasi sa unit na yan mga idol. So sana makakita nyo mga idol yung mga patama natin. So stay tuned lang kayo mga idol at subukan natin to. So ayun mga idol, so range muna tayo. Okay, mga distance, so meron tayong 7 targets. First target 35 yards. Second target 62 yards. Third target 79.9 yards. Fourth 89 yards. Pang-apat, asa na yung $102 yung pang-lima. 116 yung pang-anim. So 135 yung ating pang-pito. So medyo malayo ata yung nalagay ko, pero subukan natin mga idol. Try natin to, 35 yards, pero gagamit tayo ng Strelak para makuha ko yung dial niya. So hindi ko to na-validate pa ng maayos mga idol, pero hopefully tumama tayo kasi nung nagtatest ako, tumatama tayo sa 119. So hopefully mga idol tama yung ating validation. So dito mga idol sa cellphone nating isa is gagamitin natin yung ating Strelak. So first target natin 35.5. So 0.9 yung ating adjustment. So 0.9. Ilagay ko lang siya mga idol before 1 MOA. So try natin birahin sa ulo mga idol. Ay, wala pa palang record. Sorry, naka-off pala. So palitan natin yung ating, uy, ayun, magpapalit pa tayo ng battery mga idol. Taglit lang. Ayan, so naka-record na, naka-adjust na tayo ng Torres natin na 0.9 MOA. So first shot 35 yards. Hit. Okay, sunod. $62. 6.6, so 6.5. Lagay natin sa 6.5 mga idol. So dito mga idol, hindi na tayo dito mag-headshot. Malayo na to. 62 yards per shot. Okay, win. Okay, unang miss na nga tayo. 62 yards mga idol. Okay. Bakit? Saglit lang mga idol. Check natin yung zero natin, parang oh shit. Okay, try natin ulit mga idol. See? Ginalaw ko to eh. So 62 yards. Kinuha natin ng 3 shots yun.
79.9. 11.7. So magdadagdag na lang ako dito mga idol. So nasa ano pa naman tayo. So 11.7. So 11 and 3 clicks mga idol. 11 MOA plus 3 clicks. Hopefully tumama tayo sa first shot. 79.9 yards. Try. Recording pa pa. Okay. Hit. Tapos sunod 80, 89. 89 yards. 14 MOA. So 14.6. Lagay ulit natin sa 14 and half. Sana wala munang drift na malakas na wind para dire-diretso tayo. So ito 89.9 yards. First shot. Okay. Nice. Second shot. Hit. So center pa rin tayo, wala tayong hold sa wind. Sa ganung distance eh. 102. 102 na mga idol. 19. So 14. 14 plus 5. 5. Sakto. Okay. Uh, 102 yards. Mga ano? Ito na anong tawag nito? San Miguel. First shot. Hit. 102 yards. Hit center. Tapos yung isa 116. 24. So 14 minus 4 mga idol, 10. Kasi 1 for revolution ito mga idol is 14 MOA. So yung target natin nasa 16. Ang dial natin dyan mga idol is 24.1 MOA. So try natin to. 24 MOA. So na. First shot 116 yards. Okay. Drift lang. Center lang tayo mga idol. Second shot. So, meron tayong wind na 1 MOA. So, di bale. Try natin to. Kasi last 2 na lang to mga idol. Long range, 116 and 134. Yan, lakas na ng wind mga idol. Okay, adjust tayo ng wind rip. Malakas talaga. So antayin na lang natin mga idol. So bago natin antayin yung hangin mga idol, mega loud shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa mga sumusuporta dito sa ating video. Thank you po. So sa Discovery Optics na napakaganda, napaka-clear na glass mga idol. So pag may nakikita kayong parang distortion sa gilid mga idol, is hindi yan yung scope.
yung ating scope mount yan or ating side shot mga idol, side cam, nagki-cost siya ng ano kasi dahil sa lens ng camera mga idol. Pero sa mata natin, sa mata ko mga idol, ang linaw talaga. Okay, game 116 yards, 1 MOA wind rip, hit 116 yards mga idol na tayo. Ano yun? 3 shots ba? 2 shots. So 135 na. So ngayon sa 135 meron tayong 31.7 MOA. So naka full 2 revolution na ako mga idol. So that means meron na akong 28 MOA na adjustment. So magdadagdag na lang tayo mga idol ng 29, 30, 31, tatlo, 3.7. So 3.7. So close siya sa 4 MOA. Try natin to. So malaking mineral to. May color blue naman siya na plastic doon. Subukan natin to mga idol. Layo na ito. So meron na tayong wind ng 1 MOA dun sa 116. Subukan natin dito mga idol. Mag-adjust ulit ng 1 MOA. 1.5. Ooh, that was close. Pero medyo mababa siya. Dahil siguro lang sa wind mga idol. Kaya nag-drift siya pababa. Sana nakukuha sa camera mga idol. Okay. Dagdagan natin 1.75 MOA. Ooh. I-dial natin mga idol yung windage natin kasi nakita ko parang nasa 1.7 lang mga idol. So dadagdagan natin ng 1.7 ang wind. So try natin mag-aim ng dead. Mali yung adjustment ko. So yung shooting right tayo, nag-move ako ng left. Kaya hindi tayo tumatama mga idol. Balik tayo. Left. Yan. Yan. Sorry. Kakamali lang po. Okay. Hindi ko na alam kung pag ilang shots to. 134 yards. Center ulit. Oops, si Daisy. Hindi ko na siya nagawang mapapasok mga idol. Subukan lang natin. 5 more shots. Kasi hindi ko na nabilang mga idol. Lost count. Okay. So kulang pa siya mga idol. So nag-move na ako ng 3 MOA mga idol. 3 MOA na to. Oops. Nandun pa rin siya mga idol. So ang impact natin, ewan ko nakikita sa camera, katabi ng mineral water, malapit sa may ulo niya mga idol sa right side. So right side siya tumatama. So ganito, tumatama siya nandito. So try ko mag-move. Pangatlong putok sa sinabi kong 5. Hit na natin mga idol, pero pangatlong putok. May dalawa pa tayo. Try ulit natin. Ayan, ang lakas ng wind. So kaya naman pala mag-adjust pa tayo dito. Dagdagan natin. Nasobrahan. Pero sana nakikita nyo mga idol sa scope cam.
Gusto ko ito mga idol i-dial. Dalawa pa. Ito MOI pa. Dead center. Oh. Sa puwet mga idol. So inaccurate na tayo dun. Okay lang. Malakas naman yung wind. Isa pa. Okay. Okay na yun mga idol. Ay balik ko lang ito. Tapos 1 2. So yun. So ayun nga mga idol, mag-outro pa lang ako para dito sa video natin kasi na-delete o nawala. Ewan ko, hindi ko mahanap yung outro ko kanina mga idol. So thank you sa Discovery Optics sa ating bagong scope mga idol. So masasabi ko lang dito mga idol, ang ganda ng tracking system. Ang ganda kasi kung ano nasa data ko, sa validation ko mga idol, pag kinalabit ko lang dito or clinic ko lang dito sa ating Torres mga idol is dead on yung ating target. Ewan ko kung mapapansin yung mga idol, yung mga bandang 89 yards and 102 and 116 yards mga idol. 135 mga idol. So may mga tama tayo na elevate. Although meron tayo mga idol na experience sa 116 mga idol na may drift na kasi yung wind kaninang umaga. Kaya ilang shots din bago natin nakuha. Pero kung mapapansin nyo, nung nag-hit tayo is nandun pa rin siya mga idol. Kaya hindi ko kinat po yung video although mahaba po yung video na yun kasi ayoko na naman magsabi kayo mga idol ng in-edit yan, may daming miss yan. So marami nga tayong miss, normal po yung mintis sa quality ng ating unit at sa quality ng ating projectile. So normal po yung mintis natin. So hindi po nakatono to ng maayos. So hindi mo naman maipa-fine tune ng isang converted PCP mga idol. Tapos yung gamit nating local pellets na Astro, wala ring consistency. Kaya nag-sort tayo. So ngayon yung ginamit ko is not sorted. Yan po yung mga pellet na daming nagsabi sa akin na ang ganda daw lumipad. So sinubukan ko. Kaya nagdala ako ng box. So yun nga. So ito, proven mga idol. Yung project pellet natin yan. Unfortunately, 2 dosena na lang yan. Kalalabas ko lang yan last Monday. So 2 dosena na lang yan natira. So yun mga idol. Thank you sa Discovery Optics sa ating opportunity na mabigyan tayo ng isang scope na ganito na napakalupit. Although nakita ko sa editing ko mga idol, yung mga malalayong distance mga idol. Sa mata ko kasi pag tinignan ko dito, parang hindi naman siya ganun na naka-zoom. I mean, hindi siya naka-zoom ng gabing lapit mga idol. Pero nung nag-try ako mag-edit mga idol, harap-harapan lang pala yun. So nakukuha ng ating camera yung harap. Kung ikaw mismo ang sisipat dito mga idol, makikita mo yung clarity hanggang 360 yards mga idol. Makikita mo yung dadapong ganito kalit na ibon. Talagang sulit na sulit ito sa budget meal mga idol. Sulit na sulit. Ako na magsasabi sa inyo, bahala kayo kung trip nyo. Kung may makita kayo mga kaibigan nyo mga idol na may ganitong unit mga idol, subukan yung silipin. O tanungin nyo kung gaano nga ba siya kalupit. So, ito po is LHD NB 4-16 by 44. Yung mga idol. Napakaganda niya mga idol. Tapos FFP. So ibig sabihin, true. Lahat ng hash mark doon mga idol, true ang computations niya or distance ng target. So yung hash mark if 1 MOA yan, meaning mga idol sa 100 yards, that is 1 inch. 1.045 inches mga idol sa 100 yards. So napakaganda. Wala tayong problema dito sa ating nabya, no. Hindi siya mga idol gagalaw. Wala siyang slack or yung parang pag pinihit mo may gagalaw pa ng kaunti. Same sa windage elevation mga idol, wala yan. Tapos napaka-smooth niya mga idol pihitin. Ang ganda. Yung kanyang parallax din mga idol, napaka-smooth din. Napakalaki pa naman, no. So hindi ka naman problema para pihitin mo siya. Ang dahan-dahan. Kasi malaki na siya. Okay.
And dito din sa ating magnification knob. Yan. Meron siyang parang ano dito, handle. Yan. So napaka-smooth din niyang pihitin. Same sa ocular lens mga idol. So wala ka ditong masasabi. Lahat is sturdy. Palagay ko kahit bugbugin to, hindi to mawawala sa zero. So stay tuned lang kayo mga idol sa mga susunod nating video dahil eto na po muna yung gagamitin natin. Or eto na. So marami tayong susubukan dito kasi pumutok ako kanina ng dial yung ginamit ko mga idol sa mga targets. Ang ganda. So sana mapanood yun mga idol after dito sa video na to. Then mga idol, susunod pa, kumagahan tayo, magda-dial ulit tayo. Yung problema ko lang sa dialing mga idol is syempre, takes time, range target, and dial. So, kailangan, hindi ko pa sa ulo yung dial. So, gagawa ako ng kodigo para sa pag-dial ng ating scope para madali na. Once na na-range ko na, hindi ko na kailangan tingnan si Strelak. Pihit na ako ng pihit. Ganon. So, gagawa ako ng kodigo. Siguro, ito-tape ko siya dito. Dito para pag pag nakita ko na yung range ng target, tingnan ko lang kung anong distance, pihit. So, ayun mga idol. Thank you po sa inyong panonood mga idol. Masyadong mahaba po yung ating video. Hanggang dito lang mga idol. Take care. God bless. Peace out.